Habang kausap ng direktor si Rachel sa telepono, tinanong niya kung paano ito nangyari. Humingi ng paumanhin si Rachel at ipinaliwanag na inutusan niya si Eugene na patayin ang matandang babae. Pero aminado siyang nabigo ito, tinawag siyang walang silbing bata dahil hindi niya nagawa ng maayos ang utos. Naiinis na sinabi ng direktor na hindi iyon ang tinatanong niya, na ikinagulat ni Rachel. Pinaalala ng direktor kay Rachel na inutusan niya siya na kunin si Eugene at hayaan ang matandang babae, pero sa halip, inutusan niya si Eugene na patayin ito. Nang magtangka si Rachel na magpaliwanag, sinabi ng direktor na siya ang hindi maayos na sumusunod sa mga utos, hindi si Eugene. Sinabi ni Rachel na ginawa niya yon para sa pagkuha kay Seon. Binigyang diin ng direktor kay Rachel ang kahalagahan ng mga pangako, na sinasabi na kahit kanino man ito ginawa, ang pananampalataya at tiwala sa harap ng Diyos ang pinakamahalaga. Binanggit niya na dahil may mga taong kulang sa pananampalataya, kinailangan niyang magtatag ng 3 prinsipyo bilang isang paraan ng kontrol. Pinaalalahanan niya si Rachel na tandaan ang mga resulta ng mga nakaraang pangyayaring hindi na kontrol at muling sinabi na ang mga utos, prinsipyo, at pangako ang mga absolutong patakaran sa kanilang dead mansion. Sumagot si Rachel ng taimtim na Amen. Subalit, nagpahayag si Rachel ng pag-aalala tungkol sa pagkuha kay Seon at tinanong kung talagang susuko na ang direktor. Samantala, si Mary, ang batang babae na sumundo kay Eugene noon, ay nakikitang may ginagawa sa maraming telepono gamit lamang ang isang kamay. At agad ding pinaalalahanan ng direktor si Rachel na huwag mag-alala tungkol doon at sinabing maraming paraan upang harapin ang sitwasyon nang hindi direktang idinadawit ang matandang babae. At sinabi rin niya na sinimulan na rin ni Mary ang operasyon. Samantala, sa paaralan, napansin ni Seon na parang kakaiba ang kilos ng kanyang mga kaklase at nagtataka kung may pagsusulit ba sila ngayong araw. At nang hindi siya sinagot ng mga ito, naiinis siya. Pagkatapos, lumapit ang isa sa kanyang mga kaklase mula sa likuran at ipinakita sa kanya ang isang larawan, tinatanong kung totoo ba ito. Naguguluhan si Seon at iniisip na mukha itong isang pangit na Photoshop na peking imahe, kaya tinanong niya ang kaklase kung saan niya nakuha iyon. Bigla ang humingi ng tawad ang mga kaklase ni Seon na ikinagulat niya, at tinanong kung totoo bang binugbog niya si Joseph at ginawang alalay. Ibinunyag nila na kumalat na ang chismis sa buong paaralan, sinasabing natatakot na si Joseph kay Seon, na sinasabing may mga kaibigang gangster din ito. Laking gulat ni Seon at itinanggi ang lahat, ngunit patuloy siyang pinupuri ng kanyang mga kaklase. At isang kaklase ang muntik ng mambuli ng isa pa, nagbabanta na baka matulad ito kay Hyunho, ngunit mabilis na pumagit na si Seon at iniba ang usapan, nagmungkahi na lumabas sila upang ipaliwanag niya ang totoong nangyari. Umalis sila, habang pinapanood sila ng halos mabuli na estudyante. Samantala, sa labas, tinanong ni Seon ang kanyang kaklase kung ang larawan ba ay ipinadala sa group chat kaninang umaga. Kinumpirma ng kaklase, at ipinaliwanag na ibinahagi nila ang larawan, nagsabi ng ilang salita, at pagkatapos ay umalis na sa chat. Habang nag-iisip, nagtaka si Seon kung ang mga taga-dead mansion ba ang may pakana nito, ngunit hindi niya maisip kung ano ang layunin nila. Biglang nagsalita si Seon at sinabi sa kanyang sarili at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa sitwasyon, nagsasabing baka kailangan na naman niyang lumipat ng paaralan. Hinahangad niyang magkaroon ng tahimik na buhay sa paaralan at nag-aalala na baka wala ng ibang paaralan na tatanggap sa kanya kung patuloy siyang mapapahamak sa mga ganitong sitwasyon. Kinausap niya ang kanyang mga kaibigan at hiniling na ayusin ang problema ng tahimik, sinasabing nabubuhay na siya sa mundo ng mga matatanda at ayaw na niyang makialam sa mga batang kalokohan. At nagulat ang kanyang mga kaklase nang tawagin silang e-crew niya, pero agad silang pumayag na tumulong. Samantala, ang ina ni Hyunho, na aksidenteng nasaksihan ang pag-uusap, ay nagulat nang makita si Seon na kausap ang mga bully. Lipat ang eksena nang nasa opisina ng principal ang ina ni Hyunho at ipinagtatanggol si Seon. Ayaw niyang maniwala na sangkot si Seon sa anumang kasamaan, at iginiit na siguradong may maling akala lang dahil si Seon ay kaibigan ni Hyunho. Gayunpaman, ipinakita ng principal ang isang larawan at ipinaliwanag na si Seon ay kilala na sa mga bata at nakita kasama ang isang kaibigang nagngangalang Joseph. Iminungkahi ng principal na si Seon ang maaaring pinuno ng ilang kaguluhan. Binanggit din niya na mahirap makontak ang mga magulang ni Seon at maaaring kulang si Seon sa tamang edukasyon sa bahay, kaya't binalaan niya ang ina ni Hyunho na huwag masyadong magtiwala kay Seon. Lipat ang eksena habang naglalakad mag-isa si Seon at iniisip kung mapapakalma na ba ng kanyang mga ginawa ang mga chismis tungkol sa kanya. Naalala niya ang kanyang pakikipag-usap sa ibang mga estudyante kanina at napansin kung gaano sila kainosente para maniwala agad sa kanya. At bigla siyang huminto nang mapansin na may taong nagtatago. Tinawag niya ito at tinukoy bilang si Mary. Si Mary, na nagulat, ay umamin na akala niya ay nagtatago siya ng maayos, ngunit napansin pala siya ni Seon. Napansin ni Seon si Mary na nagtatago malapit at sinabi na kung gusto niyang magtago, dapat ay tinanggal niya muna ang amoy ng kape, na naalala niya mula nang nasa harap siya ng bahay ni Hyunho.
Nagulat si Mary sa talas ng pandama ni Seon at inamin na nakakaramdam siya ng pagkaasiwa. Tinanong ni Seon ang intensyon ni Mary, nagtatanong kung bakit siya nagdudulot ng gulo at pinapalala ang mga bagay para sa iba. Tinukso ni Mary si Seon na sinasabing kahit nagrereklamo ito, tila nasisiyahan siya sa atensyon at sa pagiging bully ng paaralan. Itinanggi ni Seon na nasisiyahan siya, iginiit na popular na siya bago pa man, ngunit iginiit ni Mary, tinatanong kung nagustuhan ba niya ang malamig at matalim na mga tingin pati na rin ang mga tingin ng pagkamuhi mula sa ibang mga estudyante. Hinarap ni Seon si Mary at tinanong kung siya ba ang gumawa ng isang partikular na larawan. Ipinagmamalaki ni Mary na siya nga at tinanong si Seon kung nagustuhan ba niya ito. Tinawag ni Seon itong pangit at sinabing hindi ito makakapandaya ng kahit sinong normal na tao. Bigla, binulot ni Mary ang isang nakatagong baril mula sa kanyang bag at binaril si Seon. Sa gulat, sumigaw si Seon, tinatanong kung ano ang mangyayari kung mamatay siya, lalo na't sinabi ni Mary na dapat ibalik siya. Ngumiti si Mary at sinabing biro lang iyon dahil kung siya ang tunay na Seon, madali niya itong maiiwasan. Dagdag pa niya na mas mabuti pa nga kung mapatay niya si Seon doon mismo. Habang papalapit si Mary kay Seon, mabilis niyang nahawakan ang baril ng babae. At agad sinubukan ni Mary na tuhurin si Seon pero agad niya itong napigilan. Subalit kinuha ni Mary ang kanyang kutsilyo para umatake, pero gamit ang siko ni Seon, napigilan niya ito at nailihis ang atake papunta sa pader ng gusali sa tabi nila. Napatumba ni Seon si Mary at napahiga ito sa lupa habang si Seon ay nasa ibabaw nito. Tinukso niya si Mary, ngunit biglang ngumiti si Mary. At biglang may sumigaw kay Seon at ito pala ay ang ina ni Hyunho. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita at tinanong si Seon kung ano ang ginagawa niya at bakit siya nasasangkot sa ganito. Tinanong niya kung si Seon ba ang may kagagawa ng nangyari kay Hyunho, na labis na ikinagulat ni Seon, kaya't natahimik siya habang nakangiti si Mary sa nangyayari. Umpisa ang eksena nang nakita ng ina ni Hyunho si Seon na inaatake si Mary. Gulat at naguguluhan, sumigaw siya kay Seon, tinatanong kung ano ang ginagawa nito. Samantalang habang nakangiti si Mary sa lupa, hindi pa rin makapaniwala ang ina ni Hyunho at tinanong kung talagang may ginawa si Seon sa anak niya. Nagpapanik si Seon at pilit na ipinaliwanag na hindi ganoon ang nangyari. Agad na tumakbo si Mary papunta sa ina ni Hyunho at tinawag siyang tita. Naguguluhan pa rin, kinilala ng ina si Mary at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Mary na pumunta lang siya dito dahil may gusto siyang itanong, ngunit bago pa siya matapos, sinubukan ni Seon na magsalita, sinasabihan ang kanyang ina na huwag makinig. Gayunpaman, mahigpit na inutusan ng ina ni Hyunho si Seon na manahimik na lang at sumunod naman si Seon na nakayuko. Samantala, si Mary, na tinatago ang kanyang ngiti, ay nagsabi na matapos niyang dalhin si Eugene pabalik, napansin niyang puro pasa ang katawan nito at paulit-ulit na sinasabi na si Seon ang may gawa nito. At biglang naalala ng ina ni Hyunho ang sinabi sa kanya ni Seon dati na naglalaro lamang sila nito at ang babala ng prinsipal na huwag nang magtiwala kay Seon. Sinabi pa ni Mary na nilapitan niya si Seon para tanungin kung ano ang nangyari pero bigla na lang daw siya nitong sinaktan. Nagprotesta si Seon at sinabing nagsisinungaling si Mary, nakiusap sa babae na huwag itong paniwalaan. Subalit si Mary, na nagtatago ng ngiti, ay iniisip na kahit may pangako silang hindi sasaktan ang matanda, ang ina ni Hyunho, ng direkta, may ibang paraan para harapin ito. Si Seon ay desperadong sinusubukang ipaliwanag na nagsisinungaling si Mary, ngunit bago siya makatapos, sinampal siya ng ina ni Hyunho na ikinagulat ni Seon at napatigil siya sa pagsasalita. At habang iniisip ni Mary na ang kailangan lang nilang gawin ay itakwil si Seon ng kanyang ina. At saktong sinabi na nga ng ina ni Hyunho kay Seon na huwag na siyang tawaging ina at huwag nang bumalik kailanman. Si Mary, nakangiti habang pinapanood kung paano itinatakwil si Seon ng ina ni Hyunho, ay iniisip na lahat ay nangyayari ayon sa plano. At biglang dumating si Rachel na nagpapanggap bilang ina ni Seon. Pinagalitan niya si Seon, sinasabing nagdulot na naman ito ng problema, at agad sinabi na ayusin na lang nila ito sa bahay. At wala nang nagawa si Seon kundi sumunod dahil sa paktakwil ng ina ngayon ni Hyunho sa kanya, ang tatlong prinsipyo ay pagmamayari na ngayon nila Rachel o ng Dead Mansion. Samantala, ang direktor, na may malaking ngiti, ay pinupuri si Mary sa mahusay niyang trabaho at nagpapasalamat ng husto. Lumuhod siya, nagpapasalamat sa Panginoon, at sinasabing sa wakas ay nagtagumpay sila. Nang maglaon, kinausap ng direktor si Mary sa telepono, pinuri siya sa pagpapatupad ng isang plano na karapat-dapat sa pinakamahusay na strategist ng Dead Mansion. Nahihiya si Mary subalit nakangiti at sinabing ginawa lang niya ang iniutos sa kanya ng direktor. Ang direktor, na puno ng saya, ay nagsabi na sa wakas ay uwi na rin si Seon, tinawag siyang alamat ng Dead Mansion. At agad niyang inutusan si Mary na bumalik ng mabilis, at sumagot si Mary nang walang pag-aalinlangan na naintindihan niya.
Samantala, tinutukso ni Rachel si Seon habang nahihirapan itong kumain ng maanghang na pagkain, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod at tanungin kung pinaglalaruan ba siya ni Rachel. Samantala, si Rachel ay naghahanda ng higit pang pagkain para kay Seon at sinabing marami silang pagkakatulad. Nagprotesta naman si Seon, sinasabing pinipilit lang siya ni Rachel na kumain ng mga kakaibang pagkain. At tiningnan niya ang bagong pagkain at nandidiri sa kombinasyon ng mint at pinya. Ngumiti si Rachel, nasisiyahan na sumusunod si Seon gaya ng inaasahan, at mahigpit na sinabi sa kanya na siguraduhin kainin lahat ito. Samantalang habang pinapanood ni Rachel si Seon na nahihirapan kainin ang maanghang na pagkain, ay masaya dahil sinusunod pa rin siya ni Seon at pilit na inuubos ito. Iniisip ni Rachel na mukhang bumalik na ang kontrol sa Dead Mansion. Samantala, habang naiyak na, nakiusap si Seon kay Rachel na bigyan man lang siya ng gatas para mabawasan ang anghang. At biglang may dumating ang ama ni Joseph na nasa wheelchair at sinabing sa wakas ay nahuli na ni Rachel si Seon. Tinanong niya kung nagustuhan ba ni Rachel ang lugar na inihanda niya para sa kanya. Tumugon si Rachel ng walang gaanong emosyon, sinasabing hindi naman masama at sinagot naman ng ama ni Joseph na ito ang pinakamahal na penthouse sa lugar. Samantala, hirap si Seon na makilala ang lalaki pero pakiramdam niya ay pamilyar ang boses nito. Sinabi ng ama ni Joseph kay Rachel na okay lang kahit gaano kalaki ang magastos niya basta't mahuli lang si Seon. Sa wakas, nakilala na ni Seon ang lalaki at, nagulat, sinubukang hulaan kung sino siya na tinawag na nagko-cosplay. Subalit galit na tinawag siyang walang hiyang bata ng ama ni Joseph, pero sumingit si Rachel at sinabing tama na. At habang hawak ni Rachel ang baril ay pinaalalahanan ang ama ni Joseph na nasa ilalim na ng kanilang pangangalaga si Seon at kapalit nito, hindi nila sasaktan ang anak niya. Ito ang naging batayan ng kanilang kooperasyon. At habang papalayo, sinigurado ng ama ni Joseph na natatandaan niya iyon at inaamin niyang ito ay negosyo lang at hindi lang si Seon ang target ng kanyang paghihiganti. At pumayag si Rachel, sinabihang maaari niyang asikasuhin ang ibang bagay ayon sa gusto niya, pero binigyang diin na wala itong kinalaman sa Dead Mansion, lalo na sa pagpatay sa matandang babae, dahil nangako ang Dead Mansion na hindi nasasaktan ang matandang iyon. Nagulat si Seon nang maisip niyang maaaring ang ina ni Hyunho ang tinutukoy ni Rachel. Nagbago ang eksena at ipinakita ang ina ni Hyunho sa kanilang tindahan, naghahain para sa isang customer na umorder ng tteokbokki at fritters. At habang inihahanda niya ang pagkain, bigla niyang naalala si Seon na kumakain ng luto niya. Ngunit muling nagsalita ang customer, nadagdagan ng order, at sinabi niyang hintayin lang ito sandali nang nakangiti. At habang naghahanda ng order, patuloy na iniisip ng ina ni Hyunho na masamang bata si Seon at siya ang nagdulot ng kapahamakan sa anak niya. At dahil sa pag-iisip, aksidente niyang nasugatan ang kanyang daliri at dumugo ito. Agad napansin ng nag-aalalang customer ang maraming dugo sa matandang babae, ngunit iginiit niyang ayos lang siya. Subalit, umiiyak na puno ng emosyon tungkol kay Seon. Subalit ang customer ay naglabas ng kutsilyo, naghahanda na atakihin ang ina ni Hyunho gamit ang kutsilyo, samantala, nagbago ang eksena sa ama ni Joseph, na sinasabing huwag mag-alala sina Rachel at Seon sa mga mangyayari pagkatapos ng pagpatay sa ina ni Hyunho dahil may isang business partner siyang ayos nito. At balik ulit sa tindahan, at sa mismong oras na sasaksakin na ng asasin ang ina ni Hyunho, nakatanggap siya ng tawag sa telepono na ikinagulat niya. Agad siyang tumakbo palabas at sinabi sa asasin na akala niya ay simpleng customer lang na kumain ng kahit gaano karami ang gustuhin niya at huwag mag-alala sa bayad. At makikitang nagulat ang asasin sa kanyang reaksyon. At habang tumatakbo, naiisip ng ina ni Hyunho na gising na ang kanyang anak. Nagbago ang eksena sa ospital kung saan tinanong ng doktor si Hyunho kung may malay na ba talaga ito. At habang pilit na nagsasalita si Hyunho, sinabi ng doktor na huwag niyang pilitin ang sarili at tinanong kung natatandaan ba niya kung nasaan siya at kung ano ang nangyari bago siya makoma. Nahihirapang magbalik tanaw, naalala ni Hyunho na sumigaw siya sa kanyang ina na humingi ng paumanhin kahit na siya ang may kasalanan. Puno ng pagsisisi, sinabi niyang kailangan niyang humingi ng tawad at desperadong nagtanong kung nasaan ang kanyang ina. At makikita naman din agad na pumasok ang ina ni Hyunho sa silid, umiiyak habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak, tinatanong kung gising na ba talaga siya. Hinawakan ni Hyunho ang kamay ng kanyang ina at humingi ng tawad, inamin na siya ang nagkamali na nagpaiyak ng husto sa kanyang ina. Samantala, ang asasin na nakatayo sa likod ng pinto ay nag-uulat sa ama ni Joseph sa telepono, sinasabing magkasama ngayon si Hyunho at ang kanyang ina at tinanong kung dapat ba niyang tapusin na sila pareho. Subalit, iniutos ng ama ni Joseph na maghintay muna at itigil ang misyon, kasabay ng isang ngiti habang sinasabing nagbago na ang plano. Samantala, galit na galit naman si Rachel at sumigaw, tinutukoy ang isang tao kung paano nito nagawang kalabanin siya sa pamamagitan na kidnapin si Seon. Samantala, nalantad na ang ama ni Joseph ang siyang dumukot kay Seon. At patuloy itong nakikipag-usap sa asasin sa telepono,
at ipinaliwanag na ang plano niya ay patayin sina Hyunho at ang kanyang ina sa harap mismo ni Seon. Umpisa ang eksena habang si Rachel at Eugene ay tila may hinihintay. At dumating na nga ang isang babae at nag-alok ng kape. Naiinis si Rachel sa paghihintay at sinabing mabagal ang babae. At humingi naman agad ng paumanhin ang babae, ipinaliwanag na marami siyang kailangang asikasuhin sa headquarters ng Byungwoo Constructions dahil sa gulong ginawa ni Rachel. At ibinigay naman niya kay Eugene ang mainit na tsokolate at sinabing dahan-dahan itong inumin na agad naman nagpasalamat din si Eugene sa kanya. Naiinis si Rachel at pinaalalahanan ang babae na kaya nga binabayaran nila siya ng malaki kaya dapat ay kumilos siya ng mas propesyonal. Pumayag ang babae pero tinuro niyang hindi rin propesyonal na gumawa si Rachel ng gulo nang hindi iniisip ang magiging resulta. Nagalit si Rachel at tinanong siya pero biglang nagbago ang tono ng babae, ngumiti, tumawa at binaliwala na lang. Samantala, iniisip naman ni Eugene habang pinapanood ang pag-uusap ng dalawa na dapat sanay na natili na lang siya sa bahay. Sinabi naman ni Rachel na inasikaso na niya ang lahat ayon sa mga ulat at sinabing i-check ang mga ito sa babae. Naalala naman ng babae na sinabi ng Byungwoo Constructions na hindi na nila kailangan ng kompensasyon at tinanong si Rachel kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Rachel na mayroon silang parehong pangangailangan at nagpalitan na siyang paraan ng pagtatrabaho ng isang propesyonal. At nilinaw naman ng babae na anumang gulong likhain ngayon ng Byungwoo Constructions ay wala nang kinalaman sa kanila kailanman, na tahimik namang sinang-ayunan ni Rachel at sinabing ganoon nga iyon. Pinaalalahanan ng babae si Rachel na maging mas maingat at ipinahihiwatig na bilang isang propesyonal, dapat ay nakikipagtransaksyon din siya sa kapwa propesyonal, hindi sa mga delinkwente. Panunuyang tinanong din niya kung talaga bang mapagkakatiwalaan ang Byungwoo Constructions at kung karapat-dapat ba silang ituring na business partner. Samantala, nagbago ang eksena at habang si Rachel ay nagalit ng husto, ipinapahayag ang kanyang matinding pagkadismaya sa isang tao. Pagkatapos, lumipat sa ama ni Joseph na kinumpronta si Seon at binatikos siya ng matindi. Hindi makapaniwala ang ama ni Joseph at sinasabing wala raw ba talaga magagawa si Seon nang walang utos mula sa mas nakatataas sa kanya na tila ba nabe-brainwash. Sa kanyang sarkastikong tono, sinabi ng ama ni Joseph na nakakagulat at nakakatuwa ang pagiging depende ni Seon sa mga utos na nagpapakita ng kanyang matinding pagkasuklam sa kawalan ng inisyatiba ni Seon. Inisip ng ama ni Joseph ang isang senaryo kung saan bibilhin niya si Seon at utusan siyang patayin ang nanay ni Hyunho. Nagulat si Seon habang malupit na tumatawa ang ama ni Joseph sa ideya. Tinukso niya si Seon, sinasabing magiging interesante sana ang ganitong eksena at kinukutya ang reaksyon ni Seon na nagsasabing hindi pa siya nagsisimula. Binantaan din niya na papatayin ang matandang babae at ang anak nito sa harap mismo ni Seon na nagpapakita ng kanyang walang awang intensyon. Malupit na tinutukso ng ama ni Joseph si Seon, sinasabing wala siyang magagawa para pigilan ang kanyang mga banta. Dahil hindi kumikilos si Seon ng walang utos, kaya dapat na lang siyang manood at maghintay. At binalaan siya ng ama ni Joseph na agad din siya ang susunod nito. At habang lalo pang nagagalit si Seon, pinaalala naman ng ama ni Joseph kay Seon ang sinabi nitong pangako na papatayin niya silang lahat. Samantala, sa ospital, napansin ni Hyunho na may maliit na hiwa sa daliri ng kanyang ina habang ito ay nagbabalat ng mansanas. Nag-aalala, tinanong ni Hyunho kung nasugatan na naman ba ang kanyang ina. Nakangiti ang kanyang ina at sinabing maliit na hiwa lang iyon at hindi kailangan mag-alala, at nang igiit ni Hyunho na kukuha siya ng benda. Pinigilan siya ng ina at sinabing huwag mag-alala at manatili na lang sa kanyang pwesto dahil sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga pa ng mabuti. Sa huli, sinabi ng ina na siya na lang ang kukuha ng benda, at napansin na pareho silang matigas ang ulo, tulad ng kanyang ama. At habang lumalabas ang ina ni Hyunho sa kwarto, napansin niyang madilim at nagtataka kung nasaan ang lahat, subalit bigla siyang inatake mula sa likuran ng isang tao at makikitang ang leader ng mga tauhan ng ama ni Joseph ito. At matapos ang pag-atake, agad inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay agad ang ina ni Hyunho sa kotse, habang tinutuya si Seon na wala talaga itong magagawa ng walang utos sa kanyang nakakataas. Samantala, akala ni Hyunho na ang paparating na tao ay ang kanyang ina, kaya ngumiti siya at nagtanong kung bakit tila ang tagal nitong bumalik. Ngumiti rin ang tao na nagpakilalang ama ni Joseph at humingi ng paumanhin sa pagkaantala, sinasabing sa wakas ay nakita niya na si Hyunho ng personal. At nang mapagtanto ni Hyunho na may mali, takot na nagtanong kung sino ito. At sumagot naman ang lalaki ng kalmado at nakakatakot na siya nga ang ama ni Joseph. Napansin ng ama ni Joseph ang mga sugat ni Hyunho at sinasabi ang nagawang masama ni Joseph sa kanya na kunwaring pinagsisisihan niya. At habang hinahawakan niya ang nakabendang binti ni Hyunho, malamig niyang sinabi na malamang masakit iyon at sinisisi si Joseph dahil hindi tinapos ng maayos ang trabaho nito, na nag-iwan kay Hyunho na buhay at pinipilit silang ayusin ang gulong na gawa nito na labis na nagpatakot kay Hyunho sa sinabi ng ama ni Joseph.
Lipat ang eksena, at sa wakas, inamin ni Rachel na tama ang babae mula sa job center, hindi sana siya nakipagtulungan sa mga taong iyon. Sa labis na inis, binaril niya ang pader ng gusali. Agad napansin ito ng isa sa mga gwardiya, ngunit bago pa sila makakilos, biglang sumulpot si Rachel sa bintana at isa-isa niyang pinabagsak ang mga gwardiya, ngunit may isa na nakahawak sa kanya mula sa likuran. Subalit, ngumiti si Rachel at tinanong ito ng mapanukso na mukhang nagugustuhan talaga nitong yakapin siya. Subalit, pagkatapos, binigyan niya ng headbutt ang gwardiya, nakawala sa pagkakahawak nito, at agad itong hinawakan at itinapon ang gwardiya sa isa pang kalaban. Sinundan ng isang malakas na sipa na nagpatapon sa kanilang dalawa palabas ng bintana. Lipat ang eksena habang inutusan ng ama ni Joseph ang isa sa kanyang mga tauhan na unahin ang bata, at sinabing ipagpapatuloy nila ang kanilang plano. Habang sila'y tumatakbo, nanatili ang leader upang harapin si Rachel. Nakita ni Rachel ang kanilang pagtakbo at galit na sinabing hindi sila makakatakas. Ngumisi ang leader at sumenyas, at bigla namang lumitaw ang grupo ng kanyang mga tauhan upang palibutan si Rachel. Nakangiting tinutukso naman ni Rachel ang mga kalaban na nakapaligid sa kanya, tinatanong kung bakit ang dami nila at kinukumpara sila sa mga ipis. Napansin niyang may hawak na chainsaw ang isa sa kanila at sarkastikong sinabi na nagdala pa sila ng mga interesting gamit. Samantalang nakangiti rin niyang ipinakita ang kanyang mga baril at sinabing panahon na para ilabas din niya ang kanyang mga gamit. Nakangiting binaril ni Rachel ang lahat ng mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Subalit hindi na tinag ang leader at tumawa, tinutukso siya dahil gusto raw ba talaga nitong makipaglaro ng barilan. At mabilis niyang binaril si Rachel at tinamaan siya ng direkta sa hita na ikinagulat ni Seon. Subalit sa kabila ng sugat, matalim na tinitigan ni Rachel ang leader habang nakangiti ito at binalaan siyang sa susunod, sa ulo na siya tatamaan. Biglang nagsalita si Seon, tinanong kung balak ba talagang patayin ng leader si Rachel at mabilis na pinabagsak ang tatlong kalaban sa harap niya. Nabigla ang leader matapos tamaan ni Seon at nabiglang nagtanong kung paano siya kumilos ng walang utos. Pinaalalahanan siya ni Seon na kasalukuyan siyang nasa ilalim ng utos ng Dead Mansion at tinangkalang naman ng leader na patayin ang isa sa mga trainer nila. Nagulat si Rachel habang pinapakinggan si Seon na nagsabing ayon sa ikatlong prinsipyo, itinuturing niyang banta ang lahat ng naroon sa Dead Mansion at pagkatapos ay sinabi niyang babaguhin niya ang kasalukuyang sitwasyon. Umpisa ang eksena at agad sinubukan pigilan si Seon ng isang kalaban, ngunit mabilis niyang na-block ang atake at agad na sinuntok ito na nagpatanggal ng ngipin ng kalaban. At habang nagulat ang kalaban, sinundan pa ni Seon ng dalawang magkasunod na suntok, sabay sabing, "Huwag kang umarte na parang bata dahil lang sa natanggal ang isang ngipin nito." Samantala, habang nasa gitna ng labanan, naisip ni Rachel na si Seon, na kasalukuyang walang sinusunod na magulang o nagbibigay ng utos, ay lumalaban para protektahan siya. At biglang napagtanto niyang ginagawa kaya ito ni Seon dahil mahalaga siya sa kanya. At habang abala si Seon sa pakikipaglaban sa mga kalaban na nakapaligid sa kanya, iniiwasan niya ang isang hampas ng bat at agad ding sinipa ang kalaban sa harap niya. Napansin niyang sobrang marami ang kalaban, kaya naghahanap siya ng maaaring magamit na sandata. Tumalon siya sa kabilang side ng mesa, at isang kalaban ang sumigaw na hulihin siya, iniisip na tumatakas si Seon. Isang kalaban ang tumalon para habulin siya, tinutukso siyang sumuko na lang, pero biglang tumama ang isang pangturok sa mata ng kalaban. At makikita si Seon na may hawak ng maraming pangturok at agad niyang inihagis ang mga ito sa kanyang mga kalaban. At habang galit na tinatanggal ng isa sa mga kalaban ang pangturok sa kanyang pisngi, mabilis na lumitaw si Seon, hinawakan ang ulo nito at agad na ibinagsak sa lupa. Pero marami pa ring natitirang kalaban. At isa sa kanila, na may hawak na chainsaw, sumigaw na tumabi ang lahat at nagbantang hahatiin niya si Seon sa dalawa. At agad namang tumakbo si Seon, sumisigaw na hindi ba't sobra naman yata ang electric chainsaw habang hinahabol siya ng kalaban. Mabilis na lumiko si Seon sa kanto at sinipa ang stretcher para tumama sa kalabang humahabol sa kanya. Bagaman muntik na siyang tamaan ng chainsaw, nagawa niyang itali ang kalaban sa stretcher. Hawak ang chainsaw, tinutukso ni Seon ang kalaban, tinatanong kung talaga bang gusto niyang gamitin ito. Habang nagpupumiglas ang kalaban at sumisigaw na pakawalan siya, ngumiti si Seon at nag-enjoy sa pagtulak ng stretcher, gamit ang chainsaw para atakihin ang iba pang mga kalaban. At pagkatapos, kinausap ni Seon ang kalaban na may hawak na chainsaw na nahihilo dahil sa napansin nito ang maraming dugo sa paligid. Muling tinanong ni Seon ang kalaban habang nakatutok ang pangturok habang tinanong kung saan nila dinala ang ina ni Hyunho. At si Rachel ay biglang dumating at napansin na tapos na rin si Seon sa mga kalaban nito. Sinabi ni Seon na kakasimula pa lang niyang maglaro pero tumakbo na ang iba at dinala pa ang nanay ni Hyunho. Plano niyang habulin sila. At tinanong ni Rachel kung bakit kailangan pa nilang habulin ang mga ito.
Nilinaw ni Rachel na hindi sila lumalaban para iligtas ang ina ni Hyunho kundi dahil kinidnap nila siya na isang miyembro ng Dead Mansion. Lumaban siya para mabawi ang sa kanila at ginamit ni Seon ang kanyang kakayahan para protektahan siya. Ngayong malaya na si Seon at tumakas na ang mga kalaban, sinabi ni Rachel na tapusin na nila ito at bumalik na sa Dead Mansion. At habang kinukuha ni Seon ang benda, tinanong niya si Rachel kung siya ba ang nagkakamali at sinabing ang lahat ng ito ay para sa kanya. Nabigla si Rachel at nagtanong kung para ba talaga ito sa kanya. Kinumpirma ni Seon na ginamit niya ang kanyang kakayahan para protektahan siya at wala ng iba. Habang sinusubukang lagyan ng benda si Rachel, ipinahayag ni Seon ang galit niya dahil sinaktan ng mga ito ang kanilang instruktor at sinabi na hindi nila pwedeng palampasin at hayaan na makaligtas ang mga ito. Dapat nilang hanapin at patayin ang mga ito para ipakita ang magiging kapalit ng pag-atake sa instruktor ng Dead Mansion na nagulat at namula naman si Rachel sa sinabi ni Seon. Inudyok ni Seon na magpatuloy na sila at sinabi ni Rachel na humahanga kay Seon na siya talaga ang pinakamahusay. At habang nag-iisip, tinanong ni Seon ang sarili kung gumana ba ang plano at kung nauto na ba nito si Rachel. At agad na ngang sumang-ayon si Rachel at sinabi ni Seon na pupunta na sila at dudurugin ang kanilang mga kalaban. Samantala, lipat ang eksena habang nagising ang ina ni Hyunho at nagulat sa presensya ng ama ni Joseph na nagtanong kung gising na nga ba ito. Natatakot, tinanong niya kung sino siya na agad nagpaumanhin ang ama ni Joseph sa pagpagulat sa kanya. Litong-lito, tinanong ng ina ni Hyunho kung nasaan siya dahil naaalala niyang nasa ospital pa siya kanina. Ipinaliwanag ng ama ni Joseph na wala siyang oras para ipaliwanag ng dahan-dahan ang mga bagay kaya kinailangan niyang dalhin agad ang ina ni Hyunho doon. Litong-lito at natatakot, tinanong niya kung nasaan sila. Kumpirmadong sinabi ng ama ni Joseph na nasa silid-aralan sila ng kanilang mga anak at nakaupo siya sa desk mismo ni Hyunho. Nagulat na pagtanto ng ina ni Hyunho na desk na iyon ng anak niya. At sinabi naman ng ama ni Joseph na napakamalupit ng mga bata ngayon at maging siya ay nagulat sa kanilang asal. Galit na sumigaw ang ina ni Hyunho, tinatanong kung bakit pinapakita sa kanya ang mga ito at kung sino ba talaga ang lalaki. Inalis ng ama ni Joseph ang benda sa kanyang mukha at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ipinaliwanag na baka hindi siya makilala dahil sa kanyang kalagayan. Sinabi niyang siya ang ama ni Joseph na ikinagulat ng husto ng ina ni Hyunho. Pagkatapos ay binanggit ng ama ni Joseph ang kanyang nakakatakot na hitsura, sinisisi ang batang si Park Seon. Ibinunyag ng ama ni Joseph na biktima rin ang kanyang anak na ikinagulat ng ina ni Hyunho. Ipinaliwanag niya na si Seon ang dahilan ng pagdurusa nila ng kanyang anak. Nagduda ang ina ni Hyunho at tinanong kung talaga bang ginawa iyon ni Seon. Kinumpirma ng ama ni Joseph at idinagdag na mukhang si Seon ang nagbintang kay Joseph bilang tunay na may sala sa pambubuli kay Hyunho. At habang naaalala naman ng ina ni Hyunho ang isang larawan na nakita niya, at sinabi rin ng ama ni Joseph na kumalat na ang mga chismis tungkol sa sitwasyon sa buong paaralan, at alam na ito ng mga estudyante. Pinagsisisihan niya na hindi nila nabigyang pansin ng sapat ang kanilang mga anak. Bigla na lang bumagsak sa sahig mula sa kanyang wheelchair ang ama ni Joseph, na ikinagulat ng ina ni Hyunho, at tinanong niya kung ayos lang ba ito. Nangako ang ama ni Joseph na maghihiganti bilang kanyang paraan ng pagtubos sa hindi niya nagawang protektahan ang kanyang anak. Habang tinutulungan siyang tumayo ng ina ni Hyunho, iginiit niya na ang paghihiganti ang magiging paraan nila bilang mga magulang upang itama ang mga bagay. Gayunpaman, nag-alinlangan ang ina ni Hyunho at iminungkahi na sa halip na maghiganti, dapat nilang kausapin ang paaralan at idaan ito sa batas. Sinabi ng ama ni Joseph sa ina ni Hyunho na masyado siyang inosente at tinanong kung may magagawa ba talaga ang pag-imbita sa paaralan o batas. Ipinaalala niya na walang ginawa ang paaralan kahit na nasaktan na si Hyunho. Habang kinukuha ang kanyang kutsilyo, iginiit niyang hindi nila pwedeng hayaang makalusot si Park Seon at binalaan siyang hindi titigil si Seon kung hindi nila ito gagawin. Samantala, makikitang naghahanda na si Park Seon habang si Rachel at ang dalawang bata, sina Eugene at Mary, ay handa na ring umalis. At balik ang eksena habang ipinilit ng ama ni Joseph na kailangan nilang kumilos. Habang inaabot niya ang kutsilyo sa ina ni Hyunho, sinabi niya na pagkakataon na nila ngayon para maghiganti. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.